Sabi ko, hindi naman po tinatanggi yung utang ng asawa ko. Hindi naman po babayaran. Kahit po na kahit ng gamit na ibibigay ko sa inyo na medyo may presyo, ayaw naman yung tanggapin. Hindi din, sir, po pwede na gamit kasi ang mangyayari, ipinapaso mo lang gamit mo sa kanya. Anong gagawin ni Lola dyan? Kaya nga po. So siya pa may responsibilidad na ibenta yan. Kung talagang desidido ka na ibigay ang gamit mo, ikaw magbenta ng gamit mo, ibigay mo yung pera sa kanya. Huwag kang magsinungaling na hindi ka nangutang. Lola, kaya kong bayaran yan anytime. Naglalaro kayong mag-asawa ng scatter. Kaya naubos ang pera ko po. Totoo yan. Totoo yan. Naghiram ka sa akin ng pera. Sinungaling ka, kagawad ka. Pero sinungaling ka, apo. Minahal ko kayo. Hindi nga po siya makapaghintay. Ala ko siyang ginawa, kundi ganyan po lang ganyan. Oh, so yung lola mo na naman yung may mali. Ala ko sinasabing mali. Kayo nagsasabing yung mali. Ala ko sinasabing mali. Hindi mo ba, sir, nakikita ang kanyang pwesto ngayon kung bakit siya nagkakanda apura-apura ngayon? Wala man lang kayong ginagawang hakbang na para man lang tulungan ng isang tao. Kagawad, kinakailangan na magrepresenta o maging isang ehemplo sa mga tao. Kasama pa rin yan sa tinatawag natin Code of Conduct for being a public official. Lumapit po ako sa bitag para humingi po ng tulong na para po ako mabayaran ng aking apo sa pamangkin. Sa dahilan po na sila po nangutang sa akin. Lahat po ng utang nilang mag-asawa is 130,000 po yun. Pamilya ko na po sila eh. Siyempre, naawa naman po ako na lola, pwede po ba kaming makautang? Yung pera po na sinisigaling ko po ng utang nila sa akin, lagi po akong umuwi pa ng Nueva Ecija. Tinataguan po nila ako, pinagtatawanan nila ako na kasi hindi na sila magbabayad. Ganun. Kaya po nakikiusap po ako po may sakit din. Gusto ko rin po magpagamot. Hindi po alam ng mga anak ko na pinautang ko po yung pera na yun sa kanila. Lugo ko sila, hindi ko sila pinabayaan. Andito yung tulong ko lagi sa kanila. Sana naman maawa sila sa akin. Kaya nakikiusap ako sa bitag na nandito ako ngayon na matulungan ako nila. Nag-uusapan natin utang eh. Alam nyo naman yung ano ng bitag, hindi po kami kolektor talaga ng utang. Pero ang hindi namin matanggap dito, Lola, parang wala na raw respeto sa inyo itong apo ninyo. Opo, Na imbes na bayaran kayo, tinataguan kayo at ang malala pa, tinatawanan na lang kayo pag naniningil kayo. Opo, Totoo po ba ito? Yung kapatid, yan po yung kapatid ko. Sabi ko, magbayad na kayo at kailangan lola nyo yung pera. May sakit yung asawa niya at anak niya. Sa unit ka ako, maawa naman kayo sa lola nyo. Isang taon na, hindi nyo magawa ng paraan na makahulog. Pero totoo po, Lolo, na si nanay hindi na nire-respeto ng kanyang mga apo. Na Ganun tawa-tawa na lang daw po yung mga apo. Nagbibiro pe. Nagbibiro. Paano Bahala Klaseng ka biro, siya. sir, ang sinasabi? Bahala ka sila maghabla. Sila rin magagastusan. Ganun, naghahamon ng hablahan. Yun, sinabi sa akin eh. Grabe naman Kahit po. po, tsaka po sa barangay, hindi po siya nandun. Hindi po Hindi nakapag-usap. sumipot sa barangay. Hindi ko, Sumisipot. makipag-usap kayo sa lola nyo. Pwede naman yung magharap kayong dalawa. Para hindi na makarating sa barangay. Hindi na kayo Kaso, pagkita. hindi naman din nakikipagkita. Pupuntahan sa bahay, nagtatago naman. Gusto ko lang din malaman, dito sa kabilang panig na umano inireklamo nila, siguro itong si John Anthony Legaspi na asawa ni Eunice or asawa ng apo ni Lola, no? Magandang umaga sa iyo, John Anthony. Hello po. Sir, sabi ko nga po sir nga sa kanya that time pa nga po nung una, sabi ko hindi naman po tinatanggi yung utang ng asawa ko, hindi naman po babayaran. Sir, tao lang naman po, siya lola naman po ako ninis. Nagkakaroon din po kasi ng family, ng financial problem po sir. Sir, sabi ko nga po baka ako yung way na pwedeng kahit po na kahit ng gamit na ibibigay ko sa inyo na medyo may presyo, ayaw naman niya tanggapin. Sinasabi mo na gamit ang ipangbabayad mo sana. So, nag-aapura lang po siya. Gusto niya. Wala nang problema na mangutang sa isang kapamilya. Pero kung ito ay aabot ng sobrang tagal-tagal na panahon at mayroon na siyang pangangailangan at wala pa rin kayong mabigay,
then meron po talagang problema doon. Feb 8 daw umano kayo ng hiram ng pera sa kanya. Asawa ko lang po talaga sir ang may ano po. Sumama na rin po ako, umako na rin po ako doon sa ano ng... Oo, pero sir, ikaw yung mismong katext ni Lola dito. Ito pa nga, kahit basahin ko din yung mismong text, nakalagay din dito. Nakalagay, Lola, sige daw, payag na siya 10%, kaya lang 30K na lang daw ihiramin niya. O mga ganun. Or Lola, baka pwede 5% na lang, ha ha ha. Basta monthly, papadala siya, hulog ko sa'yo, ha ha. Cellphone ko po'y gamit. Asawa ko po kausap. Hindi po ako yung kausap niya ron. Oh, pero kahit man hindi ikaw kausap, asawa pa rin yan. Yung pagbabayad po ako sa kanya, ano po ba ako gusto niyang way na makapa kasi kinukuha niya po kasi lahat ng buo, hindi nga po kaya. Hindi niyo ba din, sir, naintindihan na yung pera na hiniram ninyo ay pinaghirapan din ni Lola ng kay tagal-tagal na panahon? Sir, naiintindihan ko nga po, wala nga pong problema doon. Nga po nga na. Paano nga po sir gagawin ko? Gagawin nga pong financial problem nga po yung asawa ko. Yun na nga, sir, yung sinasabi ko. May financial problem. Pinag-usapan nyo na ba na maayos kung paano ninyo babayaran ng kahit paano pa konti-konti na may nabibigay kayo? Ayaw nga po niya sir nga tanggapin kasi nga po, na po ibigay. Hindi din, sir, po pwede na gamit kasi ang mangyayari, ipinapasa mo lang gamit mo sa kanya. Anong gagawin ni Lola dyan? Anong gagawin niyo dyan sa mga gamit na umanong pinag-uusapan natin ngayon? Ay, kaya nga po. So siya pa may responsibilidad na ibenta yan. Kung talagang desidido ka na ibigay ang gamit mo, ikaw magbenta ng gamit mo, ibigay mo yung pera sa kanya. Hindi nga po siya makapaghintay. Alaw siyang ginawa, kundi ganyan po ng ganyan. Oh, so yung lola mo na naman yung may mali. Alaw ko sinasabing mali. Kayo nagsasabing yung mali. Alaw ko sinasabing mali. Ako lang yung nagsasabi mo ng mali. Ganun po ba? Ano po yung side ko, sir? Kasi pinagtutulakan niyo sir na ganun nga na ganun ako sir If didiktikan niyo ako humiram, asawa ko. Oh, sige, pasalitain ko si Lola. May gusto sabihin. Lola, ano gusto mo sabihin? Ikaw ang humiram sa akin ng una. Huwag kang magsinungaling na hindi ka nangutang. Ikaw una nangutang. Lola, kaya kong bayaran yan anytime. Lola, nagpapahiram sa akin. Nagsabi sa akin, pahiramin mo ko ng 30,000 at babayaran ng ate ko. Naglalaro kayong mag-asawa ng scatter. Kaya naubos ang pera. Opo. Totoo yan. Totoo yan. Naghiram ka sa akin ng pera. Kinuha mo yung kasulatan na yan. Sinungaling ka, kagawad ka. Pero sinungaling ka, Anak Apo. Minahal ko kayo. John, may binanggit itong lola mo na kagawad ka. Totoo ba yan? Yes po sir. Tapos ganyan ka pa Oh, magsalita. kagawad tapos hindi mo man lang ginagalang-galang ang kapamilya mo. Sir, hindi pa po ba sir paggalang po ba sir yung kahit sumagot nga sa kanya, paggalang po siya. Sinasabi mo nga kanina pa, nag-aapura lang si nanay. Ganyan-ganyan lang. Hindi mo ba, sir, nakikita ang kanyang pwesto ngayon kung bakit siya nagkakanda apura-apura ngayon? Tapos wala man lang kayo ginagawang hakbang na para man lang tulungan ng isang tao. Number 1, kagawad, kinakailangan na magrepresenta o maging isang ehemplo sa mga tao. Now, kung may problema ka dyan, I do understand it's a personal problem, pero kasama pa rin yan sa tinatawag natin Code of Conduct for being a public official. Sige po, Apo. Sige po, utang po namin, babayaran po namin, sir. Baka po pwede makiusap po, mag-aabot po muna po ako sa kanya. Ganito, sir, gusto ko magkaroon kayo ng kasunduan sa barangay. Mismo magkaharap kayo sa barangay. Magkasundo kayo. Opo. Dapat doon na lang ilalatag kung paano mong babayaran. Pag-usapan na lang kung anong maibibigay nyo kahit pa konti-konti para lang mabigay yung kabuuan na sinasabi natin na hinihingi ni nanay. Sir John, siguro bilang kagawad at mas nakakabata, no, tayo na lang siguro yung umunawa dito kay nanay. Unang-una, senior citizen na yan eh. Kumbaga wala na rin talaga siyang source of income. Kung hindi, bawiin yung pinahiram niya sa'yo. Ang malala pa dito, Sir John, kailangan niya maggamot. So, imbes na parang mag-away-away po kayo, mag-usap po kayo ng maayos. Kasi kanina, hindi ko rin po nagugustuhan yung naririnig ko na sinasabi nyo, nag-aapura si nanay. Siguro nga, noon, pag mag-uusap kayo, hindi maganda yung nagiging usapan. Pwede bang mag-usap tayo ng maayos ngayon at magtagpo sa gitna, kagawad? Yes po. Kasi naiintindihan ko naman, kagawad, na misis nyo yung parang involved dito. Pero kahit na po bilang public servant po, anuhin po natin yung ating pagiging kagawad. Mamagitan po tayo, wag po nating kampihan yung sino man dito. Kasi unang-una, tayo po yung nanghiram ng pera o yung misis po natin, ha? Kasi malabas kasi parang parang
Wag na po nating ano yung emosyon natin dito, kagawad. Tayo na lang po ang umintindi kasi tayo rin naman po yung nangutang at hindi nakakapagbayad. Hindi po, okay na po yun, sir. Okay na. Magandang umaga sa inyo, Attorney Batas Mauricio. Sana makapagbigay liwanag kayo dito sa dalawang panig tungkol dito. Ang utang dapat bayaran. Wala naman pong lusot yung nakautang, kundi dapat magbayad. Kaya lang po may komplikasyon itong sitwasyon nitong nangungutang. Dahil isa sa kanilang mag-asawa ay opisyal ng gobyerno, Yes. masasakupan po sila ng Civil Service Rules and Regulations. Pagka po ang isang opisyal o manggagawa sa gobyerno, sa serbisyo publiko, ano man ang sangay, ay may utang at hindi naman niya itinatanggi at pagkatapos hindi siya nagbabayad, ano pa mang kadahilanan, paparusahan po siya. Mula sa unang parusang 30 araw na pagkakasuspindi at pagkatapos po, kung talagang hindi po siya mapipilit na magbayad, pati po dismissal, pagpapatanggal sa serbisyo, magagawa po yon sa ilalim ng binabanggit nating Civil Service Rules and Regulations. Kailangan po magbayad talaga. Dahil kung hindi magbabayad, pwede pong ipadismiss yung taong yan. Maliban dyan, pwede rin po magkaroon ng kasong kriminal. Ginoong Carl Tulfo yung pong nangutang. Pagka po siya ay nangako at sinabing may kakayahan siyang magbayad at yun ang naging dahilan ng pagpapautang, pero wala pala talagang kakayanan sa ano pa mga kadahilanan dahil ayaw na po talagang magbayad, estapa na po papasok yan. So kailangan po mag-usap na mabuti. At pagkatapos tugunan nung nakautang yung pangangailangan ng kanyang inutangan. Kaya kamag-anak man yan o hindi. Mag-usap, magkaroon ng kasunduan, at pagsumikapan ng mga nangakong gaganap na matupad ang kanilang ipinangako Ginoong Carl Tulfo dahil medyo magiging matindi ang kakaharapin nila na pananagutang administratibo o pananagutang kriminal. John, so narinig mo naman ang sinabi ng aming abogado tungkol dyan sa inyong case. Sundin na lang yung payo at pag-usapan ninyo na maayos sa barangay at makikibalita din kami mismo sa barangay kung ano magiging usapan ninyo. Okay po, sir. Diba? Alright, sige, maraming salamat sa iyo. Kausapin natin ngayon itong si Secretary ng Barangay Barrera, Cabanatuan City, Nueva Ecija, si Florencio Olar. Magandang umaga po sa inyo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ang sekretary. Na maganda po yung nadinig ko na yung pag-uusap nyo at saka po yung sinabi nyo kanina na yung sa pagbabayad. Hindi naman po na yung talagang kung alang kakayanan na yung biglaan. Pwede naman po yung sabi nyo nga po kahit na pautik-utik basta. Yes. Basta lang sir, may ibibigay. Yun naman ang aming punto. Secretary, pwede ba ako makiusap? Papa. Secretary, kung pwede expect na wala tayong papanigan dito kahit man opisyalis pa yan ng kabilang panig. Alam po ni ma'am yan. Kaya naintindihan ko po si ma'am. No, ano po agad, yung hiniling niya sa akin, ibinigay ko na agad sa kanya. Alright. Sige po, Secretary, ganito. Makikibalita din kami sa inyo kung ano magiging usapan nitong kabilang panig. And sana naman ayoko na makarinig ng kahit anong pambabastos o kung ano man marinig namin laban dito kay nanay. At kausapin din po namin si Jan po. Okay. Thank you very much. Thank you. Magandang araw po. Salamat po. So, siguro naman, nanay, narinig na natin, galing mismo dun sa secretary, nagagawa nila ng paraan na para mapag-usap kayong dalawa. Now, again, inuulit ko na meron po kayong karapatan dito. Pero again, kailangan natin maging bukas ang isipan kung ano pong kayang gawin na payment plan, kung paano kayo babayaran. Okay po? Papasalamat muli. Po, at malayo pang inyong pinanggalingan. Okay po? Alright. Thank you po. Diyan po muna tayo. Papaalam muna tayo sa ere. At diyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Higit sa sumbungan, investigahan, ano man reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyong may tatak, bitag. Ilalaban ka digiiwan sa ngalan ng aking ama na si Ben Bitag Tulfo. Ako si Carl Tulfo at ito ang hashtag ipobitag mo.